Narito ang kwento ng buhay ng mga akda ng isang natatanging alagad ng sining. Isang makata ng kwentong pambata, si Rene o Villanueva. Si Rene Villanueva, isinilang noong Setyembre 1954 at yumao noong Disyembre 2007 ay isang pambansang alagad ng sining sa larangan ng drama at pambatang pantikan. Kanyang pangalan ay nagtaglay ng mga kwento at tula na nagbigay diwa sa sining ng pantikan sa Pilipinas mula dekada 1970 hanggang unang dekada ng ika-21 siglo. Kanyang paglalakbay sa sining at pantikan ay nagsimula sa La Loma, Quezon City. Dito sa mga pampublikong paaralan at sa Lyceum of the Philippines, nakausbong ang kanyang hilig sa sining. Kanya ring naisipan ang magbahagi sa larangan ng pagsusulat sa mga paligsahan ng paaralan. Sa kanyang pananampalataya sa sining, di nagtagal ay nagsanib siya sa gilingan sa arte at tula o GAT, isang grupong pampolitikan na nagbibigay daan sa kanya para pag-ipayuhin pa ang kanyang talento. Sa kanyang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, naging aktibo siya sa teatro, kung saan naging manunulat at manlalaro siya. At sa pagpasok niya sa sirkuito ng palihan sa pagsusulat, sumala siya sa GAT para makakuha ng mga payo mula sa mga bihasang manunulat. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera ang naganap noong 1978 kung saan nagwagi siya sa palihang Aurelio Tolentino para sa kanyang mga dula na Entresuelo at Pag-ibig ni Mariang Magiling. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang kanyang mga tagumpay, kabilang na ang pagkapanalo niya ng Palangka Award noong 1980 para sa konversasyon. Mula noon, hindi na nagpahinga si Villanueva sa pagsusulat sa mga natatanging dula tulad ng May Isang Sundalo, Sigwa, Botong, Kalantiyaw, Tobol at Patawan. Ngunit hindi lamang sa tula nagtagumpay si Rene. Kanyang mga akdang pambata ay nagbigay aliw at aral sa mga kabataan. Ilan sa mga kilalang akda niya ay ang Birthday ni Guido, Ang Unang Baboy sa Langit, Tungkong Langit at Alusina, Himo, Ang Batang Papel at Tatlong Unos. Sa kanyang pagiging punong manunulat ng mga paboritong palabas na kaalisesan at patibot, mas nailarawan ni Villanueva ang kanyang galing at husay sa pagsulat. Sa loob ng mahigit na 25 taon, naging daan ang mga programa sa iba't ibang international na parangal. Hindi lang pala sa pagsulat, kundi sa kanyang advokasya rin sa kapakanan ng mga bata, sa malikhaing pagsulat, at sa pagpapaunlad ng kurikulum, naging kilala si Villanueva. Ang kanyang lakbayin bilang guro at kulturang manggagawa ay nagdala sa kanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kanyang mga kwento ay hindi lamang nagbibigay aliw at kasiyahan, kundi nagbubukas din ng pintuan sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas para sa mga kabataan. Kaya pagkasulat ay naging daan para maging bahagi ang mga bata ng mayaman at makulay na mundo ng paratikang Pilipino. Sa kabila ng paligisan ni Rene Villanueva noong 2007, patuloy ang kanyang alaala sa bawat pahina ng aklat at sa puso ng bawat batang Pilipino na nasilayan ang kanyang mga kwento. Ngayon, ating tuklasin ang ilang mga kahanga-hangang akda ni Rene Villanueva na hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagdadala rin ng mga aral sa mga kabataan. Sa kakaibang kaharian ni Prinsipe Chiquitito, naglalakbay naman tayo sa Ang Prinsipeng Ayaw Maligo. Dito ay pinakita ni Villanueva ang kabataang prinsipe na may matinding pagmamahal sa paglalaro at pagbasa, subalit hindi na nakakaligtaan na pangunahing bahagi ng kanyang kaharian, ang maligo. Ang kwento ay isang masiglang pagsalaysay ng kabataan, pagtuturo ng mga aral sa disiplina at pangangalaga sa sarili. Sa pelikula, sa isipan, bawat basa. Ang kwento ay nagsasalamin sa pagtuturo sa personal na kaginisan. Hindi lang ito simpleng kwento tungkol sa isang prinsipe at ang kanyang kaulian, kundi isang pagtutok sa mga munting aspeto ng pang-araw-araw na buhay na maaaring maging pundasyon ng disiplina at tamang gawin sa mga kabataan. Malamig! Ano ko rin maligo? Kuya Tikoy, parang hindi ka naliligo? Oo eh. Malamig ka tulad dito. Bakit natakot ako? Naku, Kuya Clifford, alam mo, nakama sa katawan ng hindi pagligo araw-araw. May kakilala nga ako eh, isang bata na ayaw maligo.
Simulan natin ang kwento sa isang prinsipeng nakatira sa malayong kaharian. Ang pangalan niya ay Prinsipe Chikiting. Araw-araw ay pinapaligo siya ng kanyang amang hari at inang reyna. Pero ang laging sagot niya ay, Ayoko po! Pagdalan na natin si Pitsikiting para huwag maligo. "Maligo ka na, Prinsipe Chikiting," sabi ng kanyang inang reyna. Pero nagbabasa pa po ako eh. Sabi ni Prinsipe Chikiting. At nagbasa siya na nagbasa para lang makaiwas sa pagligo. Minsan naman, paglalaro ang ginagawang dahilan ni Prinsipe Chikiting. Tinatagalan niya ang paglalaro para hindi siya makaligo. Naglalaro siya ng bahay-bahayan, ng hole, sumasakay sa kabayo-kabayuan. Laro ng laro si Prinsipe Chikiting. Prinsipe Chikiting! Oras na ng pagligo! Sigaw ng kanyang amang hari. Ayoko nga po! Sagot ni Prinsipe Chikiting. Sampa, namasyal din ang prinsipe ayaw maligo. Ngunit tila lumipad paluyo ang mga tutubi at paru-paro. "Ang baho!" sabi ng mga paru-paro. Biglang yumuko ang mga rosas at gumamela. "Ang baho ng prinsipeng ayaw maligo!" Ngunit hindi pa rin naligo si Prinsipe Chikiting. Iniwas na lang niya ang pupunta sa hangin. Hindi nagtagal, naramdaman ni Prinsipe Chikiting na nangangati na siya. Hindi na siya makatulog at kamot na siya ng kamot mula ang ulo hanggang katawan. Nang gabi na, dumalaw sa silid niya ang mga daga, itis at langaw. Ang baho ng Prinsipe ayaw maligo, kaya kaibiganin natin siya, sabi nila. Ayaw ni Prinsipe Chikiting na maging kaibigan ng mga daga, itis at langaw. Marami sila, ayaw ko sa kanila, sabi niya. Alam niyo ba ang ginawa ni Prinsipe Chikiting? Ano yung natin nila? Pagkagising agad, nagpunta sa banyo si Prinsipe Chikiting. Sinabon niya ng maigi ang kanyang katawan. Nagbuhos siya ng nagbuhos ng tubig hanggang sa luminis ang kanyang katawan. Mula noon, araw-araw na siyang naliligo. Di gusto rin siya ng bulaklak, paru-paro at tutubi ating ika. Tama ang Kuya Clifford. Ngayon, hindi na lumilipad palayo ang mga insekto. Hindi na rin lumuyok ang mga bulaklak tuwing nandun si Prinsipe Chikiting. At hindi na rin siya nakakati. Lagi nang naliligo si Prinsipe Chikiting. At doon nagtatapos ang kwento ng Prinsipeng Ayaw Maligo. Sa lihim na bawal patak ng ulan, pinakita ni Rene Villanueva ang misteryo ng pag-ulan sa pamamagitan ng pag-aayos ng Diloyong Panay sa kung bakit umuulan. Sa kanyang pambihirang paglalahad, binigay niya ng boses ang paunahing karakter na si Alucina. Sa Diyosa na may kapangyarihan hindi daw sa pag-ibig, kundi sa paglikha ng buhay. Sa kwentong ito, nagsilbing gabay si Villanueva sa mas makabagong pananaw sa kasaysayan ng pagbuo ng daigdig at kung paano maging bunga ng pag-asa at pag-ibig ang bawat patak ng ulan. Sa bawat patak ng ulan, isang makulay at mabagsik na kwenta mabubuo at pagsusuri ni Rene Villanueva na Diloyong Panay sa kung bakit umuulan. Pinakita ni Villanueva ang kahalagahan ng feministang paglalahad sa pagkasaayos ng mga tradisyonal na kwento na nasa kakaibang relasyon ni Natungkong Langit at Alucina. Pagbigay diin kay Alucina bilang kapangyarihan ng wika ng daigdig, pinukas ni Villanueva ang pintukan ng pangunawa sa papel ng kababaihan sa mitolohiya. Oh, Kuya Clifford, natagal kaya ka? Oo nga, yung lakas ng ulan sa labas. Nakakainis talaga. Hindi ka nga pwede maglaro sa labas. Pwede ka pa magkasakit. Ang talaga, ako kasi gusto ko ng ulan. Ha? Bakit naman natin ika? Kasi nga, yung ulan ang tanging paraan para madalaw ng kalangitan yung kalupaan. Ha? Ba't naman tatalaw yung langit sa lupa? Gusto ko talagang malaman. Sige nga. Simulan natin ang kwento ni Natungkong Langit at Alucina ni Rene Villanueva na pinatagata kung bakit umuulan. Bago pa magkaroon ng panahon, ang mundo ay walang kahit na ano. Walang araw, walang buwan, walang buhay,
sabi ni Tungkong Langit ang lalaki ni Bathala. Kakayahan ko rin ang lumikha. Tutulungan kita. Along ni Alinsina sa pamabaeng Bathala. Huwag na! Nais kong ialay ang lahat sa iyo. Ang araw, ang mga bituin, ang mga planeta, ang buwan, ulap at hangin. Sabi ni Tungkong Langit. Ngunit ako rin ay isang Bathala. Malungkot na sabi ni Alinsina. Lumiting lamang sa kanya si Tungkong Langit at umalis sa tabi niya. Siya ay sumigaw ng napakalakas. Bawat salitang lumalabas sa labi ni Tungkong Langit ay natupad. Lumitaw ang nilikhang araw, bumulong ang maraming bituin. Lumitaw din ang mga planeta, sumilip ang buwan at ang hangin ay unti-unting nagparamdam. Nagbago ang anyo ng paligid. Talagang mahal talaga ni Tungkong Langit si Alinsina. Ayaw niya itong mapagod, kumilos at maglikha ng anumang bagay. Noong nagtagal, nainip na si Alinsina sa ganoong pamumuhay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tungkong Langit sa kanyang asawa. Papawiin ko ang iyong inik at ililikha ko ang mga panahon. At nagkaroon nga ng panahon. Dumali ang oras, nagkaroon ng araw at gabi. Ngunit kasabay ng pagdaloy ng panahon, ay naaalala ni Alinsina ang kanyang pangarap. Nais ko rin lumikha, ang sabi ni Alinsina sa kanyang sarili. Isang araw, sumunod si Alinsina kay Tungkong Langit nang hindi nito namamalayan. Bakit pinari ko? Ako ba yung sinusubukan? Sabi sa kanya ni Tungkong Langit. Nais kong lumikha katulad mo. Huwag mo naman ipagkain sa akin iyon. Ang sagot naman ni Alinsina. Marami ay nanginginig ka naman mahal ko. Hayaan ko, gagawa ko ng kidlat at kulot. At nagkaroon nga ng kidlat at nakakagulantang na hulog. Ngunit si Alinsina ay hindi man lang nagpatinag dito. Nanatiling galit ang kanyang ekspresyon. Sawang-sawa na ako sa pagtanaw ng iyong araw, planeta at bituin. Ako rin hindi kakayahang lumikha. Ayoko na maging tagapanood mo lang. Ang saad ni Alinsina kay Tungkong Langit. Ngunit hindi siya nito narinig at nagpatuloy na sa paglikha ng sanlibutan. May namuong galit sa dibdib ni Alinsina. Siya ay nagalit sa nagawa ng kanyang kabiyak. Umalis siya sa kanilang tahanan. Noong umuwi na si Tungkong Langit, isa ka lamang ito napansin na umalis ang kanyang mahal na si Alinsina. Alinsina! Alinsina! Walang tigil na sumigaw si Tungkong Langit at kung saan-saan niya yung nahanap. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito natagpuan. Wala na si Alinsina, ang babaeng maghanap. Iniwan siya nitong mag-isa. Lubos na nalungkot si Tungkong Langit. At kapag siya'y titingin sa sanlibutan, ay para bang walang buhay ito. Lumipas na ang mga panahon, araw-araw hinuhuntay ni Tungkong Langit ang pagbabalik ng kanyang asawa. Isang araw, naisipan ni Tungkong Langit na tignan ang madilim na ulap at laking gulat nito na makita ang babaeng Bathala. Kahit tagal kitang hinatag, mahal ko, anong ginagawa mo dyan? Lumikha ako ng daigdig, ng lupa, mga puno, bulaklak, mga ibon at mga isda. Lumikha rin ako ng mga bundok, dagat at himpapawid. Nagpunta ako ng buhay sapagkat isa niya si Bathala at nagpatuloy sa paglikha si Alinsina. Mula ng kanilang pag-uusap ay hindi na bumalik si Alinsina sa kalangitan. Kung kumidlat, hindi na muling maaakit ni Tungkong Langit ang kanyang asawa. Buo na ang desisyon nito at wala nang balak bumalik sa dati niyang buhay. Tuwing ninanais ni Tungkong Langit na dalawin si Alinsina, kailangan niyang maging ulan para tumatak sa mundong nilikha ni Alinsina. Grabe, Ate Mika, yung pala yung kwento kung bakit tumabag sa yung ulan. Oo nga, Kuya Mayford, kaya ako hindi ko rin magawang magaling sa ulan. Dahil kung tutuusin parehas natin kami ng Tungkong Langit at Alinsina ni namamatapang. Oo nga, no? Hindi man tayo makapaglaro sa labas ng bahay. Nakasama naman natin yung pamilya natin sa loob ng bahay tuwing umuulan. Tama, tara sa bahay, gumawa si nanay ng mainit na tsokolate. Pero mga bata, samahan natin sa tiniga.
Ano ang malaking hadlang sa pagkakaroon ng isang mabuting pagkasamahan? Walang iba, kundi ang pagiging kasarili. Inalayan ng kwentong pamilyang Smith na maibabatid sa lahat, magulang at mga anak, kahalagahan ng pagkipagkapwa-tao at pagtanggap sa katotohanan. Ang bawat isa sa atin ay may mga katangiang nag-iiba sa lahat. Pinili ipahiwatig ng kwentong ito na ang anumang komunidad o kapitbahayan ay binuo sapagkat kailangan ng tao ang kanyang kapwa. Pangailangan ito ay buhay sa lahat ng aspeto ng pagkipagkapwa-tao. Ito ay namamagitan sa mga magkakaibigan, sa mga anak, magkakapitbahay, at higit sa lahat sa mga bansa. Pinapayuhan ang mga magulang na talakayin sa kanilang anak ang laman ng kwento upang higit na maunawaan ng mga bata ang halaga ng pagbibigayan, pagtutulungan, at kapahalaga sa kapwa. Nakapabuting maitalim sa isip ng bata habang maaga pa ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Grabe, ang dami mo pala nakakapatid mo, Ate Tina. Ay, ang mga yan, ang bigay lang sa akin ng mga kapitbahay ko noon. Ngayon na malaki na ako naman yung magbibigay sa mga bata. Galing, kung nabibigay ka ba, pipili ka o binibigyan mo lahat? Siyempre sa lahat ng nangangailangan, Kuya Clifford, dapat walang pinipili sa pakikipagkapwa-tao. Dapat ganon. Para ka pala kapit-bahay ng pamilya Smith eh. Pamilya Smith, sila ba yung baboy na kulot yung buntot? Tama, nabasa mo na ba yung Ate Nika? Siyempre naman, Kuya Clifford. Kayo ba? Nabasa niyo na ba ang kwento ng pamilya Smith? Hindi ba? Kung ganon, kailangan ko kami ikwento sa inyo. Ang pamagat na kwento ay... Pamilya Smith. Ni Pilipina. Sa malayong koral ng mga baboy, merong isang pamilya na kung tawagin ay Pamilya Smith. Binubuhay ito ni Tatay Smith, Nanay Smith, Obed Smith, at Ollie Smith. Marami silang kapitbahay, ngunit hindi nila ito pinapansin. Katwira nila ay naiipas sila sa mga ito, sapagkat kulot ang kanilang mga buntot. Araw-araw, walang ginawa ang Pamilya Smith kundi ang paggandahin ang kanilang mga buntot. Kapag nga sila ay naiimbita sa isang pagkasiyahan at titipon, si Mangon at malakas nilang sinasagot ang mga katagang Marami na kaming ginagawa! at ang gagawin lang pala nila ay ang pagpapatuloy na pagpapaganda sa kanilang mga buntot. Kaya naman, hindi katakataka na kung isang minsan, kung saan naimbitahan muli ang pamilya Smith ng kanilang mga kapitbahay upang pag-usapan ang nakawan na nangyari sa kanilang bayan, ay pinili nilang lahat na lumiban at tuunan na lamang ng pansin ang pagpapaganda ng kanilang mga buntot. Isang gabi, habang bilog ang tuwan at natutulog ng mahinding ng Pamilya Smith, ay may magnanakaw na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Kapag hinahakot ng mga magnanakaw na ito ang lahat ng kagamitan ng pamilyang Smith, ay minatanda itong panga sa pagmamadali. Malakas na umalingaw ang tunog ng pagkakabasag ng panga. Nagsisinga ng pamilya Smith at nagsihingitan sa pagkagulat. Magnanakaw! Magnanakaw! Sigaw ng Pamilya Smith sa bintana ng kanilang tahanan. Mabilis na nagsilabasan sa mga kanya-kanyang bahay ang kanilang mga kapitbahay at tumisponde. Ngunit huli na ang lahat. Nakatakas na ang magnanakaw, dala-dala ang mga nalimas na nilang gamit at pagkain. Sa sobrang kalungkutan, inapaigig ang pamilyang Smith. Wala na tayong gamit at pagkain. Sa mga sumunod na araw, bumisita muli sa Pamilya Smith ang kanilang mga kapitbahay na may kanya-kanyang dala na putas at damit. Salamat sa inyong lahat ha! Nahihiyang panggit ni Tatay Smith habang tinatanggap ang mga tulong. Tayo din nagkakapitbahay. Dapat po tayong magtulungan. Sagot naman ng kanilang mga kapitbahay. Simula ng araw na iyon, ang pamilya Smith ay natuto na makipagkapwa-baboy. Ang saya! Iba talaga nagagawa kapag marunong kang pagkakwa-tao at hinita, di ba? Mas maraming taong ang magtulong sa'yo. Oo, Kuya Clifford. Kaya tayo, huwag tayong gagaya sa pamilya Smith. Alalahanin natin na ang lahat ng tao ay pantay
nangangailangan. Teka, paano kung binili niyo muna natin ika? Ano, ibigay natin sa mga nangangailangan? Sige Kuya Clifford. Oh, siya nga pala. Ito na ang aming huling kwento. Muli, ako si Kuya Clifford. At ako naman si Ate Mika. Paalam! Pagmulat ng mata, langit ng katawan sa batibot tayo nang magpunta. Tuklasin sa batibot, ang tuwa, ang saya. Doon sa batibot tayo na, mga bata sa batibot, masigla. Doon sa batibot tayo na, mga bata sa batibot, masigla. Sundan natin ang ng araw. Doon sa batibot tayo nang magpunta. Tuklasin sa batibot, ang tuwa, ang saya. Doon sa batibot tayo na, mga bata sa batibot, masigla. Doon sa batibot tayo na, mga bata sa batibot. Para sa batibot, masigla. Bawat akda ni Rene Villanueva ay isang paglalakbay sa kanyang puso bilang manunulat, guro at alagad ng sining. Sa likod ng mga makulay na kwento ay mga aral na hindi lang nagbigay siya sa mga bata, kundi nagbubukas din ng pintuan sa mas husing pagsusuri ng kultura, nananampalataya at mga halaga sa lipunang Pilipino. Higit pa sa pagsalaysay ng kwento, ang mga akdang ito ni Rene Villanueva ay nagiging kasangkapan sa paghubog ng kritikal na pag-iisip at damdamin ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng kwentong pangbata, mas nabubuksan ang kanilang mga mata sa mga aral at realidad ng buhay.